Sis Det, thank you so much. Puntahan kita sis, oy. Det, plus one. Nananalangin ang mga magulang ng batang si Jules na sana'y matagpuan na siya sa magaling panahon. Para sa anumang impormasyon, maaari magbigay lamang sa mga kinauukulan. Emil, ingat at maraming salamat. Oscar Oiga. Mga bumuong lupa at mga nagbuwan na po naman. Yan sis Edith, mayroon ka na. Dan. Premiere. Wala roon nakatutuglay. Meron nandito tayo ngayon sa Kevin Road, nananatiling sarado sa karamihan ng mga motorista. Maliban na lang sa mga residente. At kanina, chinek natin yung sitwasyon ng mga residente apektado ng pagbubo ng lupa sa kanilang mga lugar. Gumuho na ang lupa sa ilang bahagi ng Baguio City dahil sa halos walang tigil na mga pagkulan. Sa Quezon Road, may mga bumagsak na namang bato. 5 araw matapos may nabagsak ang aso at bokse ang isang malaking truck sa parehong kalsada. Nakaligtas ang isa pang aso, pero ayon sa amo nito, pabado na naman sila. Baka mamaya naman, meron na namang malalagyan, lalo na dyan, oh. Ayan, oh, nakalagay na dito, yung ugat na kahoy. At saka may bato dito na, na nasa ilalim. Kapag dinaanan ng tubig na naman yan, nagdire-diretsong bagyo, ayan na naman, baka gugulong na naman yan pababa. Sarado pa rin ang Quezon Road sa karamihan ng mga motorista, maliban sa mga residente. Sa barangay Luwakan ng Pugan, gumuho ang lupa sa ginagawang DPWH Slow Protection Project. Wala namang nasawi o nasaktan. Nag-lusel sa una, may pangamba na baka daw itong portion na ito, nakuha na at Ayon sa otoridad, unti-unting gumuho ang lupa nito mga nagdaang araw. Pinakpan na lang po ng plastic ang bahaging iyon para maigsan ang lalo pang pagguho ng lupa. Ilan sa mga apektadong pamilya ang nasa evacuation center. May iba naman na umuwi raw sa kanila mga kaanak sa probinsya. Gumuho rin ang lupa sa isang private construction site. Nasira ang 2 employee quarters. Almost 3 months na nabako. Tapos, hindi na naituloy. Tapos, yun, sunod-sunod na yung ulan hanggang ngayon. Kaya, bumigay na yung lupa. Baka pati rin kami madaman, pero sana nga hindi pa, hindi. Sinisika pa natin makuha ang pahayag ng kumpanya ng Cooperative Construction Site. Gumuwi ng lupa at mga talim na kawayan sa Camp 7 na naka-apekto sa traffic. May mga natubaring pine trees sa Purok 24 sa San Carlos. Sa Purok 6 sa Elisan, ang puno tumumba pa sa mga linya ng Pulgete. ang terrain ng Baguio, mountain siya, rolling talaga. Kaya ang pinapagdala natin, tuwing tagulan ng ganito, mga Baguio, yung soil erosion talaga. And then, kasama na yung mga natutumpang mga punong kahoy. Pinaiigting din ang pangungulekta ng mga basura sa Luzon para biro magbara ang mga ito sa waterways at maiwasan ang pagbaha. May checkpoint ang PNP dito sa kinatatayuan natin sa Quezon Road, no? Dahil tanging mga light vehicles at residente lang yung pinapayagan din ang pumasok o dumaan dito. Ang ginagawa nila, chinichat nila, no, kinukumpirma kung yung talaga mga nagtutubo rito, residente nga ng Quezon Road. Dahil nga may banta pa rin daw na posibleng pagbubo ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na bakulan. Mel? Maraming salamat sa iyo, AJ Gomez. Mga kapuso, alamin na natin ang epekto ng tatlong bagyo at habagat at kung tuloy ang ulan hanggang weekend. Ang latest mula kay GMA Integrated News Weather Presenter. Amor, Amor. Salamat iyo mga kapuso, patuloy po pagkilos ng bagyong Ebo palapit niyan sa kalupaan ng Northern Luzon. Dahil po dyan, ikinasa po ng pag-asa ang signal number 4 dyan po sa may southwestern portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at rin sa may extreme and northwest portion ng Pangasinan. Signal number 3 naman